maprotektahan ng mga kontrata ang mga interes ng mga parties involved? Well, yung pinaka-important kasi doon is that contracts can give exceptions. Yun yung pinaka-important. Like for example, may sinasabi tayo sa law na there are certain circumstances na you become in default. Or for example, sabi ng law, dapat may demand. Pero if the parties agree na di na kailangan demand, pag ikaw di nagbayad, automatic pwede kitang singilin or automatic may kasalanan ka na sa akin. Those kinds of exceptions give more protection to the parties. Yung isa din, they could also state sa mga kontrata nila na kung hindi tayo magkasundo, bago tayo pumunta sa korte, try natin mediation muna tayo, mag-reconciliation muna tayo, or kung ayaw kasing mag-korte, kasi medyo private person ako, nahihiya naman akong pumunta sa korte, at minsan, sa mga korte natin ngayon, admittedly, very congested. So, kahit parking, mahirap. So, gusto ko, arbitration na lang. Doon tayo mag-usap, doon tayo mag-settle sa mga arbitration centers natin, or kung kayo ay yung negosyanteng medyo may pera, doon tayo sa mga restaurant makipag-usap or sa mga hotels na may private rooms. Those are things that you can put in a contract para hindi po kayo maabala. So, contracts can protect you by putting in provisions na could serve for your convenience or highlight yung mga exceptions na magiging pabor sa inyo later on. So, yun yung mga ways that contracts can protect you.